So ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa leptospirosis, no? At ito ay isa rin sa mga request ng ating mga tagapakinig, no? So yung mga iba sa inyo, marami po akong natanggap na mga request na topics, pero syempre hindi naman natin mapapagbigyan lahat, no? Kasi kada linggo isang topic lang po tayo. So may natanggap ako tungkol sa asthma, may natanggap ako tungkol sa arthritis, diabetes, at kung ano-ano pa, no? Yung iba naman, natalakay ko na po dito. Baka ho yung iba sa inyo hindi na pakinggan yung topic na yon, nung araw na yon. Pero hayaan nyo at pipilitin nating ulitin. Sa mga iba pa may request dyan, pwede po kayo mag-text sa 0999-168-4060. 0999-168-4060. So, text nyo lang po, pati yung pangalan nyo para ma-acknowledge naman po natin, okay? So, ngayong araw po, ang ating topic sa Seminar on Air ay tungkol po sa leptospirosis. Ito mismo sa Manila Bulletin, ngayong araw, sa front page, nakalagay po ang title na Leptospirosis Cases Increased by 62.35%. Nakakatakot po yun. Kasi po, ang taas po nun. At first time lang ho nangyari na ganito kataas ang leptospirosis case dito sa ating bansa, no? At ito ay lumabas po kahapon, ngayong araw, sa Department of Health latest na surveillance report. According to the Department of Health, from January 1 to August 18, itong taon na ito, no? 2012, ang total na nakitang kaso ng leptospirosis ay nasa 2,471. At dito sa 2,471, 129 na po ang namamatay. So nakakatakot kasi last year po, buong taon na last year, 1,500 lang ang cases. Ngayon po, 2,471. Di ba, napakataas po nun. At itong leptospirosis na to, alam naman ho ng karamihan na ito ay galing po sa tubig baha, kung saan ang bakterya na tinatawag na Leptospira na nanggaling po sa ihi ng daga o ihi ng anumang animal ay maaari pong pumasok sa isang taong may sugat sa balat, o kaya meron silang pagpalagay natin nainom. Kaya yung mga batang lumalangoy-langoy dyan, nainom o kaya pumasok sa mata o sa tenga, pwede po yan ng maging mode of entry, no? Para magkaroon ka ng infeksyon. At ang mga pwedeng maramdaman ng isang tao ay tumaas ang temperatura, magkaroon ng lagnat, sumakit ang ulo, mag-chills o parang nanginginig, masakit ang kalamnan, lalo na yung binti, nasusuka, naduduwal, naninilaw, ang tawag jaundice, pwedeng mapula ang mata, sumasakit ang tiyan, nagdadiarrhea, madalas magpunta ng CR, o kaya magkaroon ng rashes. Sa mga matinding problema, nandyan na po yung mga komplikasyon sa bato at komplikasyon sa atay, pati sa utak, yung tinatawag na meningitis. Yan po ay inflamasyon ng ating utak. At according do sa report na lumabas, itong leptospirosis, ang pinakamataas na kaso ay nasa Northern Mindanao, sa Western Visayas, at dito mismo sa Metro Manila, sa NCR. Dito sa Metro Manila, ang number 1 sa listahan ay ang Manila, Quezon City at Caloocan City. Diyan po yung pinakamataas na kaso na nakitaan ng leptospirosis. So, konting ingat. Ngayon po, anong pag-iingat ang pwede namang gawin? Unang-una, hindi pwedeng lumusong sa baha. Kasi po, bagamat yung iba, hindi maiwasan. Naniniwala po ko, Dok, paliwanag ka ng paliwanag, maiwasan ba? Baha saan dadaan, saan, mga ganyan. Gumamit tayo ng mga proteksyon, tulad ng magbota siguro. Dok, wala namang bota hanggang baywang may report nga sa radyo na hanggang leeg daw ang baha. Paano naman magbobota hanggang leeg? Pagkatapos mo lumusong, siguruhin na makapaghugas ka agad. At importante, kung may mga sugat po kayo, mahugasan agad yan. Ngayon, may mga gamot naman na ibinibigay. Nagulat nga ako, may mga politiko na namimigay ng gamot na deoxycycline. Kasi yan po yung pangunahing gamot na binibigay sa pag-iwas o sa paggamot ng leptospirosis, yung tinatawag na deoxycycline. Pwede rin penicillin. Kaso naman, kung hindi ka naman na-expose, ininom mo itong mga deoxycycline, masama rin po. Nagkakaroon po ng problema sa liver. So, dapat
ang iinom niyan, unang-una may exposure. Meron talagang sugat o nakitaan na merong infeksyon doon sa pinaglusungan ng baha. So, pwede natin bigyan ng antibiotics, pero hindi pwede kaliwat kanan para lang mangampanya at bumango yung politiko, mamimigay ka sa buong barangay o lahat kayo uminom yan. Hindi pwede. Kasi may side effect din po yung mga antibiotics na ganyan. Bagamat hindi yata napapag-usapan yung side effect ng gamot, naririnig lang natin na yan yung gamot na maganda para sa leptospirosis. So, pag-usapan natin mismo yung sakit. Yung leptospirosis po, may tinatawag na incubation period. Ano ibig sabihin? From the time na ikaw ay lumusong sa baha na meron kang sugat, halimbawa, pwede sa loob ng 2 araw hanggang sa loob ng 4 na linggo, doon lang lumabas yung problema. Kaya kung naalala nyo po, yung matinding ulan o bagyo, o wala palang bagyo, no? Sabi nga, habagat lang. Nagkaroon tayo ng matinding baha halos sa maraming lugar sa Metro Manila, pati sa mga probinsya. Ayan ay nag-umpisa, kung di ako nagkakamali, August 8, di ba? 8, 9, 10. So kung magbibilang tayo ng pangalawang araw hanggang 4 na linggo, kasama pa ho hanggang umabot ng September 8. So isang buwan pa lang yon. So ngayon, pataas na yung bilang nang lumalabas na may leptospirosis. Akalain nyo ba naman 2 weeks ago, 3 weeks ago, nung ikaw ay lumusong sa baha, tapos bigla ka na lang nagkaroon ng lagnat ngayon, akala mo tinatrangkaso ka lang. Pagkatapos yung lagnat may kasamang paninilaw, napansin nyo yung mata ang pula-pula, akala nyo may sore eyes. Napansin niyo sumasakit ang kalamnan, bagamat ang trangkaso, sumasakit din ng kalamnan, wala naman sigurong may sore eyes. Bihirang-bihira yon. O kaya, napansin mo, naninilaw. Bihira naman manilaw, di ba? Pero posible rin na may hepatitis. Kaya nga dapat, pag meron po kayo napansin na naiiba, pumunta ka agad sa health center. O kaya pumunta sa isang government hospital. O kaya pumunta kayo sa mga paborito nyong hospital na pangmayaman. Depende po yan. So, from there, may mga blood test at urine test na pwedeng i-order ang doktor o i-request para malaman kung meron nga kayong leptospirosis. Hindi pwedeng hula-hula. Hindi porkit naninilaw, uy, leptospirosis yan. Paano kung naninilaw? Dahil mahilig lang kumain ng carrots. Pag kayo po'y mahilig kumain ng carrots juice, araw-araw, sa loob lang ng 2 linggo, tingnan nyo po yung palad nyo, naninilaw. Pero hindi naman nangangahulugan na may sakit ka. Yan yung tinatawag na hypervitaminosis A. Ibig sabihin, napakarami ng vitamin A na iyong tinungga, ininom o kinain, na nanilaw ka. So, hindi naman sakit yan. Itigil mo lang yung pag-inom ng carrot juice, pagkalipas lang po ng 1 linggo, 2 linggo, unti-unti po nababawasan yung paninilaw. So, hindi sakit yan. So, sa madaling salita, hindi lahat ng naninilaw ay may leptospirosis. Yan lang po ang gusto kong ipaliwanag. Ngayon, ang tanong, Doc, anong dapat kong gawin? Saan ba nakikita yung leptospirosis? Usually mga bansang mainit Tapos pag mainit, di syempre mga daga dyan sa mga imburnal. Diyan nagwiwi yung mga daga Tapos nung nananahimik yung mga bakterya na yan sa mga imburnal, biglang nagbaha. Di syempre, aapaw ngayon yung tubig doon sa imburnal, humalo ngayon sa tubig baha. Itong bata, ang sarap ng swimming doon, diyan sa may Lagos nila, nakita ko parang swimming pool at tumatalong pa yung mga bata. Sa bagay, maski naman matatanda, tumatalong pa. Nagdadive, tuwan-tuwa sila, Samtala kulay itim yung tubig, hindi naman puti, hindi naman medyo maberde o kaya maasul itim. Tapos syempre nakangangayan. Meron ba naman nag-swimming na hindi nakainom ng konting tubig doon sa swimming pool? Nagkataon, yung ihi, nandun pala yung bakterya, Leptospira. Ayun. Swak, pasok sa bibig, pasok sa sugat, at sa mata pwede rin. Okay? So, iwasan natin yan. Bagamat sinasabi niyan paulit-ulit, matigas ang ulo ng Pilipino So ngayon, pag grabe na, saka pupunta sa doktor yan, yung tipong naninilaw na, ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng liver failure. Pag nagmamanas na, okay, hindi na makaihi, ibig sabihin, may kidney failure. Pag nawalan ng malay at na blanco, pwede makoma. Yung pala dahil sa meningitis. Lahat yon dahil dun sa bakterya na nagbibigay ng leptospirosis. Pag ganon, dinadala sa ospital. Lalagyan ka ngayon ng antibiotic sa pamamagitan na ng suwero. Hindi na makukuha sa mga oral antibiotics yan. Pero swerte pa rin. Bakit?
Tingnan nyo naman ha, sa balita ko lang kanina ulitin natin. 2,471 ang kaso. Ulitin ko ha, 2,471. Ang namatay lang, 129. Aba, maliit lang. Kasi ang 10% ng 2,400, 247. Diba? 2,471. So 10% di 247. 129 lang. Di wala pang 10%. Mga 5% lang. Konti lang pala namamatay di ba? 2,471. Namatay 129 lang. Konti lang. So okay lang. Ang masama kung tayo kasama doon sa 5% sabit, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya nga ho palagi, makikinig kayo ng mga lecture dahil importante po ito Sa ngayon ho, napakaraming doktor. Nabasa ko lang din sa dyaryo kayo na umaga. Meron na naman pong higit 1,500 na bagong doktor. Ang dami. 1,500 bagong doktor na nakapasa sa board exam. Ngayon araw po lumabas. Nasa dyaryo. Diba ang ganda? Ang daming doktor. Pero yung sinumpaan ng doktor na talagang gusto makatulong sa may sakit, yan ang dapat talagang panindigan. Kasi marami pong doktor, wag naman kayong magagalit kung may kamag-anak kayong doktor Hindi sila ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko yung iba, yung hindi nyo kamag-anak. Minsan nauuna pa yung reseta bago yung paliwanag. Yung iba naman dyan, isang katutakan laboratory examination paggagawa sa pasyente. Yun naman pala gusto lang niya malaman kung mataas ang sugar. Bakit hindi sugar test lang? Yung iba naman, masakit lang ang ulo konti. Pinapa-MRI, CT scan kagad. Sa bagay, maganda rin yun para makasiguro. Pero minsan naman baka naman baka naman ayoko sabihin. Isang araw, si Mr. John ay may sakit at nagpunta siya sa doktor. Ang doktor ay binigyan siya ng medisina para inumin. Si Mr. John ay pinuputol niya ang gilid. Why are you cutting the sides? To avoid the side effects. Well, bukas po September 3 na at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakaalala ito, marami pong bumabati ng happy 37th birthday, Doc Gary. Maraming salamat po. Ito, may nagtatanong din talaga bang 37 ka na? Hindi po Nag-umpisa po ako sa radyo, 33 years old po ako 14 years na po ako sa radyo So, ibig sabihin nun 38 na po ako. So, yan maraming salamat sa mga bumati at bukas na po yung ating gagawin na birthday parapol at sana po yung manalo ng 47,000 cash ay sana po yung talagang nangangailangan, lalo na isang lolo o lola na kailangan niya sa kanyang pag-alaga sa kanyang kalusugan. Dahil naalala ko last year, yung nanalo ay isang pasyenteng nagkaroon ng stroke yung kanyang kapatid at nagamit niya yung pera para matustusan yung pangangailangan ng kanyang kapatid. At yung mga ilan na nakaraan, ganun din, may isang pasyente naman na solo sa buhay at may edad na at nagamit niya rin yon pagbili ng kanyang mga gamot na iniinom na maintenance. So, sana po makatulong po yung halaga na yon. At the same time, yung 47 naman na consolations prizes, yan po ay katuwaan lang. Gusto ko pong ilinaw, ang mapapanalunan po naman ninyo ay isang radyo, transistor na AM/FM na pwedeng dekuryente at pwedeng di baterya. Kasi ayoko pong sasabihin nyo na, ay naku, brown out sa amin, doktor. Kaya hindi ko kayo napakinggan. Kaya ang binili po nating radyo ay pwedeng dekuryente at pwedeng di baterya. Huwag nyo lang sasabihin sa akin na, doktor, wala akong pambili ng baterya. Dahil pag wala kang pambili ng baterya, papadalan kita ng Motolite para malaking baterya mo. Okay. So, basahin ko muna ito. Isang liham po na galing sa South Cotabato. Poblasyon tama po ba ito yung mga nakikinig sa South Cotabato? Kasi medyo yung sulat Tupi. Tama po ba? Poblasyon Tupi, South Cotabato. Yan. Yung liham na to ay natanggap ko August 29. Kamakailan lang, nung Wednesday.
At ito po ang kanyang sinasabi. Galing po ito kay Lolo June Valera. Okay. Okay, pasahin natin ang sulat ni Lolo. Ano kaya ang sinasabi ni Lolo? Dear Doc Gary C. Yan, salamat po at tama po yung apelido ko. C as in SY. Tama po yan. Greetings from South Cotabato. We pray to God that you may still live healthy and prosperous in so many years to come as a gift from God on your 47th birthday. Ang hirap banggitin, 47. Kakahiya. Pero kayong mga nanonood ng RHTV, mukha ba akong 47? Kanina lang may nagsabi sa akin Doc, parang 35 lang naabutan ko nga kagad yung nagbigay ng 35. Basta may ganyang bati, naaabutan ko kagad. Depende kung ano yung maabot ko, yung nasa bulsa ko lang nabigyan ko ng piso. So, ako po ay masugid na taga-subaybay sa iyong palatuntunan sa lunas at gabay sa kalusugan sa DCRH. Gusto ko nga sanang mabigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na makakonsulta sa isang doktor na katulad niyo. Maraming salamat po. Kakaiba kayo sa ibang mga doktor dahil lahat, kahit hindi na parte ng consultation, ay tinatalakay nyo sa inyong programa at sa inyong pasyente. Ganun po talaga. Pag may nagtanong tungkol sa high blood, inaalam ko yung buhay-buhay niya Pakilamero po ako Ako po yung doktor na chismoso. Pakilamero. Kasi pag sinabi ni Lola, Dok, may high blood ako, tsaka hindi ako makatulog, tinatanong ko, kumusta naman po yung mga kasama nyo sa bahay? Yung pamilya nyo, yung nanay nyo, o yung kapatid nyo, kasundo nyo ba? O yung mga anak nyo? Tinatanong ko lahat Pakialamero po ako Kaso kailangan kong pakialaman Kasi pag pinag-usapan ng senior health, hindi lang po yung sakit ang dapat pinag-uusapan. Sino ang kasama niya sa bahay? Sino nagpapalaga sa kanya, nagpapakain, sino nagpapaligo? Importante po sa akin yun. Kaya ako po isang doktor na pakialamero. Okay? Ngayon, gayon pa man, ako'y masakitin na. Ang baga ko po ay baldado na. Ba? Mayroon palang bagang baldado Lalo na ang kaliwa, calcific. Calcified po, hindi calcific. Ibig sabihin nun sa mga nagkakaedad, yung pag sinabing calcified, tumitigas na yung mga ugat dahil po yan sa pagtanda. Yan. Mula pa noong 1958, 1958 pa pala yung sakit ni tatay sa baga. At ang kanan naman ay tinamaan ng plemas. Maraming plema siguro. At hirap po ako sa paghinga. Ang pulmonologist ko po ang tumutulong sa akin, pero natatakot ako dahil hindi ako parating nakapupunta sa kanya sa General Santos City. Teka, South Cotabato, pupunta ng General Santos para magpagamot, no? Malapit po ba yun? Hindi ko alam Gumagamit na ako ng prednisone 10 milligrams parati. Yan, ibig sabihin po niyan steroids. Yan po ay maganda sa isang banda, ngunit may mga side effect yan, Takot ako at baka maapektuhan ang aking internal organ tulad ng kidney, atay at lapay. Sana manalo ko ng major prize ng inyong pa-contest. Sa ganoon ay maalagaan ko ang aking kalusugan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang aking 3 anak na may trabaho na ay pamilyado na. At nahihiya rin akong parating humihingi ng financial help sa kanila. Kayo po mga magulang, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa anak nyo. Dahil nung bata yung anak nyo, konting sakit niyan, dinadala nyo kagad sa doktor. May sipon nga lang, hindi kayo makatulog. Tapos mahihiya po kayo sa anak nyo. At kayo naman mga anak, ang kapal naman ng mukha nyo pag hindi nyo naman tulungan yung magulang nyo. Ikaw nga iyak ka lang ng iyak, pinapatahan ka ng nanay mo, di ba? Pasensya na po, nadadala lang po ako ng aking emotions. Ang panganay ko namang anak ay hindi ko maabala kasi siya po ay naoperahan ng colon cancer. At sa awa ng Diyos, nagpapagaling na. Hanggang dito na lamang at muli, happy birthday sa inyo. Ang tagahanga nyo, Godioso June Valera, 77 years old. Yan. Tatay June. Lolo na pala. Hindi nyo nabanggit ilan apo nyo. Alam nyo po,
Ako yung natutuwa, no? Lalo na pag ito, kagaya ito 77, nung isang linggo, 83. Talagang yung mga lumang tao lumang tao. Sorry po. Yung mga may edad, sumusulat pa. At ang ganda-ganda naman ng sulat, naiintindihan naman, no? Naiintindihan naman So, hindi naman halatang nanginginig, no? At may telephone number pa dito si Lolo Jun. Mamaya, ite-text kita, Lolo Jun. Ite-text kita mamaya, ha? So, anong hiling nyo? Anong gusto nyo gawin ko? Teka, dayain ko po yung parapol para manalo kayo, yung ba gusto nyo? Hindi pwedeng ganun. Siyempre, hindi pwedeng ganun, di ba? So, ang gagawin natin, ang gagawin ko, nasa isip ko, papadalan ko na lang ito ng consolation prizes, maski na hindi siya nanalo. Ayan Lolo sinabi ko na. Pero kung nanalo ka ng 47,000, hindi na kita papadala na. Lolo, usapan yan Pag ikaw ay nanalo, tatandaan ko itong pangalan na to, si Lolo Godioso Jun Valera. Pag nanalo ka ng 47,000 o kaya ng consolation prizes, hindi na kita papadalan. Pero pag natalo ka, panalo ka pa rin, papadalan kita, tapos papadalan kita ng isang box ng multivitamins na pang senior